Hello guys, samahan niyo ako ngayong araw sa Bologna, isa sa pinakamagandang city sa Emilia-Romagna. Tara! And guys, nandito tayo ngayon sa Porta Galleria, sa pinakamalupit na gate sa Bologna. Kasi dating naanahan yung Bologna, dating napapaligiran ng tubig. Tapos siya, puro wall ba, ganun. Bawal tumawid dito pero gawin natin, parang sa Pilipinas. Let's go! Yan guys, nandito tayo ngayon sa Montagnola. Ito yung may park na malapit sa Independenza. Lapitan natin yung monument. You said to me, you really need space to breathe. What you really got up your sleeve, huh? I don't believe when you said to me, you really need space to breathe. I know something's up your silky little sleeve. Your silky little sleeve. Something's up your silky little sleeve. Dambuha lang. Simbahan no? Ito yung crossing ng Independenza at yung pinaka-central na sentro ng Bologna. Welcome sa historic center ng Bologna. Ito ang pinakasentro ng city kung saan makikita mga lumang gusali, simbahan, plazas at mga sikat na landmarks. Kahit ilang daang taon na ang nakaramihan sa mga ito, buhay na buhay pa rin ang lugar dahil puno ito ng mga turista, students at locals na nag-i-enjoy sa araw-araw. Dito naman makikita ang Partisan Memorial, kung saan nakadisplay ang mga larawan ng mga taong namatay noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sila ang mga lumaban, laban sa Nazi fascism at nagbuwis ng buhay para sa kalayaan. Ito naman ang sikat na Fountain of Neptune. Isa ito sa mga pinaka-famous landmarks ng Bologna at mahigit 400 years na itong nandito. Kaya halos lahat ng tourists hindi pinapalampas ang picture dito. Ito naman ang Basilica di San Petronio, ang pinakamalaking simbahan sa Bologna at isa sa pinakamalaki sa buong Italy. Nagsimula ang pagtatayo nito noong 1390 pero hanggang ngayon mapapansin nyo na hindi pa rin tapos ang harapan nito. Isa ito sa pinakasikat na landmarks ng Bologna at dinarayo ng maraming turista at mga deboto. Ito naman ang Palazzo da Curzio o ang dating City Hall ng Bologna. Dito dati ginagawa ang mahalagang desisyon para sa lungsod. Hanggang ngayon, isa pa rin ito sa mga pinaka-importanteng historical building sa Bologna at madalas puntahan ng mga turista. Isa ito sa mga unang napapansin ng mga bumibisita rito. Ang Due Torre ay dalawang towers na mahigit 900 years na ang history. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin sila at isa sa mga pinakasikat na landmarks sa buong Italy. Ito guys yung 360 ng Piazza Maggiore ng Bologna. Today parang may yung sinisini nila sa sa labas. And guys, medyo mainit nga. Grabe yung pawisan ang inyong mandirigma. Kasi ito yung sikat din nilang street. Yan.
Guys, ngayon naman naglalakad tayo dito sa Via d'Azeglio. Isa to sa mga pinakasikat na streets dito. Makikita nyo ang daming cafes, restaurants at mga shops. Kaya kung mahilig kang kumain o mag-window shopping, delikado wallet mo dito. Ang gusto ko dito, ang chill lang na atmosphere. Kahit wala kang balak bumili, ang sarap lang maglakad at mag-observe ng mga tao. Kaya kung gusto mong maranasan ang tunay na vibe ng city, magandang dumaan dito at syempre, huwag kalimutan mag-picture kasi halos bawat sulok dito, Instagram worthy. Ito yung Basilica ng San Petronio ng Bologna. Solid na. Solid. Ano ba? Ngayon naghihintay na tayo ng bus papuntang pauwi kasi kailangan umuwi. Kasi pag umuwi ay go home. Go home. Ang oras ng ating bus ay 3:56. Ayun. Ano, train to Paradise. Train to Paradise. Sama kayo? Wag na. Mahal yung ticket. Tsaka ano lang ako dito, nag-vlog lang ako dito sa Bologna kasi may maintenance si Sky, yung kotse ko. Iniwan ko muna sa casa. Sabi 4 daw eh. Kanina pa ako ditong 9:30 ko iniwan doon. 4 ko daw kunin. So, pauwi na ako. Papunta na ako doon. Tingnan natin kung legal na hold up to o hindi. Ganda. First time na vlog natin na sa gitna ng mga tao. Intimidating siya pero challenging din kasi pag mag-vlog ka na may mga tao, medyo na ka rin. Natatamimik ka, walang masabi ganun. Ang hirap magkwento, kasi di mo alam kung ano sabihin ng tao. Basta, intimidating siya. Intimidating na judgmental kasi siya. Alam niyo, sabi ng isang tao doon nung ka. Joke lang. Wala naman sinabi. Tingin tayo ng bus. Ilang minuto na lang. Mukhang late yung bus Late din ako dun sa pagkuha ko ng kotse kay Sky. Let's see. Nakain din ako. Hindi ko napakita yung kain ko dun sa labas. Chicken biryani tayo. Solid. Masarap yung chicken biryani. Tapos nagaya tayo ng milk tea. Masabi ko lang, sa yugtong ito, minahal kita pero ako, it took a long time bago pa makarecover. Ha? Kumanta na lang So, pag malate sa appointment ng kotse, hindi mo na makuha yung kotse pag na-late ka. Hindi na bibigay sa'yo. Joke. Joke lang Etong sitting to isa sa pinakamaganda dito sa probinsya ng Emilia-Romagna. At isa sa pinakamatanda, gano'n. Kasi panahon pa ng mga ng mga Etrusci to More on Etrusci siya. Yan. Yan natin sa screen ko yung Etrusci, no? Ayan, may status yung ginagawa pa yung kotse. May status yung kotse na naiwan na naman bukas, so tinatrabaho pa nila. Papatingin na sa mga tao kung bakit kang nagsasalita mag-isa, gano'n. Sorry naman. Nagtatry nga mag-vlog Huwag nyo lang pansinin pag di ba? Next vlog natin siguro hindi na ganito ka nahihiya sa crowd, gano'n. Crowded place. Sobra talagang daming tao ngayon. Tingnan mo naman. Diba? Tingnan mo. Ang dami, diba? Daming tao, sabi ko sa'yo. Ngayon ko nung hindi pa masyado yung internet, yung mobile data, mga ganun, mga mobile net. Basta internet sa cellphone. Hindi pa nun ganun kalaganap ba. Pumupunta pa ka sa may mga internet cafe pa. Nag-aantay ako na, yung may pa nun, may yung €1 isang oras, gano'n. Yung €1 mo, isang oras na internet. Tsaka, yun nakaka 2 oras, 3 oras ako dun minsan. Pagkatapos ko ng school. Mag-check ka na naman sa Friendster, gano'n. Nung emo ka pa, ikaw yun hindi ako. Alam mo yun. Galing ka dun Tagal ng bus. Ba't kaya tagal ng bus? Check na natin kung meron talagang bus. Ngayon naman ay Miyerkules, so dapat mo na regular Lakarin ko na lang kaya, para marami tayong makwento. Lakarin ko na lang kasi pwede ko naman lakarin Tsaka anong oras na may nagsasarado kahit 5 ata nagsasarado yun. Lakarin lang natin para mas para mapakita natin yung dito. Tapos biglang dumaan yung bus. Wala na, naloko na, wala na. Basta yung mga memories nun, yung mga ko pa. Nung ako yung mag-aaral pa lang, marami masyadong memories dito Gala days. Yung parang sa Laborsa yan sa may harap na yan.
Parang library nila ng mga karamihan taga Bologna, mga taga City ba. Ganun. Nung ano ba natin, student life. Yung student life natin ay yun, yung mga internet cafe, puyats. Aral kunyari. Ang dami rin mga tourist na Alemanyo. Ano yung Alemanyo? Magaling ka, ano Alemanya? Ano yung Alemanyo? Dali! Ano yun? Siyempre, alam mo yun. Talino ka. Dahil lang alam mo Alemanyo, matalino ka na. Marami ka naman. Ang talino mo pala. Adi sa'yo, nag-scientist ka na lang. Ayun, lakarin na lang natin. Kasi, total, ayun naman. Ginagawa kasi nila yung tram nila dito na dati wala. Yung taon pa siguro ito bago matapos. Kaya yun, medyo, sabihin natin suppressed yung mga bus stops. Bus stops ba tawag doon? Bus stops. Mga suppressed. Kaya, yun na yun sa may daan, puro railway ba? Mga riles na nilagay. Buti mahangin. Sa sobrang tao talaga. Minsan na natatameme ako minsan. Dumadaming tao. Lalo na pagsiksikan. Pero malayo pa yung natin, mga 30 minutes siguro. Mga ganong oras. Tapos nung balik tayo sa kwento, no? Kasi sa tagal ko na dito. Ngayon lang ulit ako nakabalik ng sentro. So sobrang tagal lang hindi ko umamin dito, dumadaan, pumupunta. Pumupunta dito, may pakay kasi yung amin naman, malayo naman ako sa city. Kaya, alam mo yun, nakatutok sa akin yung camera. Tapos, tumitingin sila sa'yo kung siguro tinitingnan ako kung bakit nakaangat tong camera, no? Hindi naman sila yung nakatapat naman sa mukha ko, tsaka siguro dahil sila, ba't ako nagsasalita mag-isa. Ang hirap kayo makipag-usap sa camera. Sumagot ka kasi. Hindi ko sumasagot. Ba't sumasagot ka? Diba? Yun yung music. Ano yun? Commercial. Ito na yung program. Nag-iisip ako mag-Australia sana. Kasi isipin mo, lahat, karamihan gusto ng sa Italy, no? Ang daming pupunta dito na nagagandahan dito. Oo. Kasi gusto ko Australia. Pero naisip ko na ang dami nagagandahan dito na mga turista, no? Iba't ibang bansa gustong pumunta dito, gano'n. Na-realize ko na mas okay dito. Mas okay siya. Di pa ako lalayo, di ba? Tsaka, kagaya ng mga sinabi ko, depende rin sa tao kung kontento siya kung anong meron siya, di ba? Pwede kang ang yaman mo pero hindi ka masaya sa buhay, di ba? Pwede rin tama lang yung mo, sapat lang, pero masaya ka. Ang mahalaga ay masaya. Kasi pag masaya ay happy, la 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 la, happy. Kaya ito si Garibaldi. Siya yung nag-unite ng Italy. Sabihin natin nag-march siya ng buong Italy para i-unite, ganun. Para kinakalaw na tayo sa history. Basta, siya yung nag-unite ba? Para mapag-isa yung Italy. Kasi watak sila dati eh. I mean, iisa silang bansa, pero hindi sila kaganon ka-unit. Ka-unit team. Unit team. Ka-unit team. Huwag ng unit team, traitor naman si Mark. Ay! Kaya sinabi. Basta yung mag-unit team, minarch nila para paalisin yung mga dayuhan na sumasakop sa Italia dati. Makasaysayan yung Italy, madami silang history. Madami silang gyerang nilabanan mula pa nung kapanahunan, no? Alam mo yun, nag-aral ka, alam mo yun. Kasi kung hindi ka nag-aral, susumbong kita kay mama. Ang hirap maging OFW. Kunin na lang natin yung bus. Mga 3 bus stops kasi suppress talaga eh. Wala tayong magagawa dyan. Kundi maghintay sa green. Sa green light. Kasi pag may green light, may pag-abante. Mali ka na naman. Ayoko na. Pag-abante. Kasi pag may abante, may esenso sa buhay. Pwede ba dumaan? Pwede atang dumaan dito sa gitna. Wag mong ito-try. Mas okay sa gitna kasi bida-bida ka eh. Alam mo yun? Layo pa. Asan ba yan dito? Basta. Balik ulit tayo kasi makulit yung lahi natin eh. Mga tayo halfway. Sabihin natin halfway tayo pumunta sa kasa. Pag ganito siguro medyo nasanay tayo na sa gitna ng tao. Pero yung sobrang awkward siguro yung sa kainan ka ganun. Sa restaurant. Kasi di ba? Sabagay, maingay din naman yung mga Italian eh. Pero yung nasarap mo yung camera tapos habang kumakain ka o umiinom ka, parang extreme na yun. No? Ako na introvert. Kaya lang pa boy. Nung ako'y bata pa introvert. Pero ngayon gaya na.
Kaya kakapal. Very kapal na, you know? Uy, andito natin yung bus stop kasi. Di ba? Bus stop ma. Kukunin natin ay 30. Hindi yun yung apparently hindi yun yung aking bus stop. Kailangan ko pa siyang kunin sa station. Pero guys, no, isang sabihin natin travel hack, yung mga galing Pilipinas o ibang bansa. Pero sabihin natin yan sa mga Pinoy, no. Pag pumunta kayo ng Italy, pag like kayong gagamit ng transportation dito, mga bus, mga ganun. Sabi ko sa Bologna area. Kunin niyo yung giornaliero para siya. 24 hours yung validation niya. Na valid siya pagka timbro mo. Yan, no. 24 hours. Kaysa magbabayad ka lagi every 75 minutes, di ba? Nakailang bus kayo, nakailang bayad ka nun, di ba? At ayun na nga, ito yung ating starting line kaninang mga 10 o 9, 10 a.m. ata yan. Ngayon pabalik na tayo sa ating finish line, you know what I mean? Ito na yung sabihin nating delikadong kasi doon tayo sa kabila para safe ba? Minsan yung mga grupo-grupo dito mga talamak. Init. Yun. Hindi naman sila mahilig sa bike, no? Hindi sila mahilig. Yan. Hindi sila mahilig sa bike. Hindi sila mahilig sa bike. Hindi naman. Init. Init sa Africa. Ito na station. Anong kukunin ko bus? Letter C. May letter C ba dito? Wala naman. Letter C papuntang Barquejo Tanaro. Pumunta talaga tayo sa Suppress karamihan ng bus. Ano ba yan? Suppress na lang lahat. Late pa ako. Okay lang. Mas okay na late ako kaysa late sila, di ba? Sarap sana mag-gelato kaso busog na ako. Wala nang malalagyan yung pagkain. Lahat na lang suppress. Ano ba yan? Uwi na ako. Atin guys, ang kapasalamat sa panonood nyo ngayon sa aking vlog, sa pagsama. Subscribe na lang kayo kung nagustuhan nyo. At like and comment syempre. Salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye.